may matinding balita ngayon. Grabe ho ito. Nakakatakot Alam niyo yung NCAP, di ba? Dun sa NCAP, marami pong nagtatakip ng plaka ngayon. Yung tinatakpan yung plaka, alam niyo yun, di ba? Natakpan nila. Yung mga lalo na yung mga nagmumotor. Pero mga kababayan, gumawa ang bagong batas ngayon. Kriminal na daw ang magtakip ng motor. Ng plaka ng motor. Oh, may kasama ng kulong. Naku po, kaya kayo yung mga nagmumotor, ha? Huwag yung takpan, tanggalin nyo na lang. Biro lang. Gago! Hindi, wag yung takpan. Bawal daw. As in, magiging krimen na ho ito. Ha? O, totoo. Kaya, eto, importante. Kaya gusto ko ito i-discuss kasi marami sa ating mga kababayan nagmumotor. Kahit po ako, nagmumotor ako eh. Delicates yan, ha? Si Attorney Greg Puwa lang po ng LTO. LTO yan. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat na po ng nakikinig po sa inyo. Opo, at ngayon nga po, no, sabi ko nga nung una na maliban dito po sa JAW, no, yung administratibong kaso na kakaharapin po noong mga nag-tamper o nagtatago ng mga plate number ng mga motorista na 5,000 at saka yung kanya pong mga kaukulang pong admin penalty, meron pa hong isang batas, no, na maaaring ipatupad ito pong Motorcycle Crime Prevention Act as amended. So can you just explain first, ano po ang provision nito na inyong gusto ipatupad? Tama po, Manong Ted. Under Section 12 po nung Motorcycle Crime Prevention Act as amended, ay nakalagay po dito, erasing, tampering, altering, and forging, imitating, covering, or concealing a number plate or readable number plate or intentionally using such erased, tampered, altered, forged, imitated, covered, or concealed number plate or readable number plate shall be punished with imprisonment ranging from 6 months and 1 day to 2 years or a fine of not more than 10,000 or both. Yun po May kasi kulong, ang nakalagay po sa ating pong bagong batas, Manong Ted. Kumbaga, attorney, criminal offense na po ito. Nako po, patay tayo dyan. Tama po, Manong Ted. Tama po, Manong Ted. Although this was lowered po, yung penalty po nito was lowered due to the amendment. Dati po ito ay mas mataas po ang penalty, pero hindi po inalis nung amendment yung pong criminal liability po nung pong pag-imitate or pag-cover sa mga plaka po, which applicable po sa motorsiklo. Okay, sige po. So ang sabi po ninyo kahapon, ito na po ang ipatutupad dito po sa mga magtatakip, magtatago po, mag-alter ng mga plate number nila, particularly po itong mga motorsiklo na umiiwas sa NCAP? This would be in addition po sa administrative liability po per JAW, Manong Ted. Okay. Ito ho munang sinasabi ninyo na nakatanggap na po kayo ng report sa MMDA ng mga, ano ho ito, pictures ba ito, video noong mga gumawa nitong uri ng krimen na ito? At ano po ang inyong gagawin? Opo. Meron po si MMDA po nag-turnover po sa atin kahapon ng files na mayroon po mga pictures po na tinakpan yung mga plaka, meron pong nanggaling po sa kanila, sa kanilang camera at meron din po naman yung mga nanggaling po sa social media. Okay, so kapag ho ganyan, attorney, sa ilalim po ng batas, paano po ninyo ito maipapatupad na batas, itong particularly po, itong criminal case na ito, dito sa mga nagmamaneho ng motorsiklo? Opo. Doon po sa mga i-turn over na po ng MMDA kahapon, na continuous naman po ang aming coordination sa kanila para po ma-check po yung ibang camera na kung saan dumaan pa po itong motor na ito para po makita natin yung ibang unique identifying marks po ng mga motorsiklo. Pero yung simula po kanina lang po nakatanggap rin po ako ng video galing po kay Sir Gabriel Go. Mayroon po silang hinuli, nakita po nila sa camera na nagtakip ng plaka tapos iniradyo po nila ito sa mga ground law enforcers. Hinabol po, tinikitan po yung motorsiklo, tapos ito turn over po sa amin para po naman po sa show cause and yung pong
file po natin nung criminal case based on the new law po. Okay, ganito, attorney, no? Kasi una po, ang ating ding adhikain naman dito, siguro you will agree na ang atin dito, ayaw nyo naman siguro magpakulong ng tao, di ba? You'd like to, alam mo yan, magbigay ng tanda, sumunod kayong lahat, huwag nyong gagawin yan, di ba? I'm sure yan ho ang ating munang adhikain dito, di ba? Opo, no? Tama po. Tama po, Manong Ted. Oo. Kumbaga, para magkaroon ng babala sa lahat. So, sir, hindi ho ba, kasi criminal offense ito, so kapag nagradyo yung taga-MMDA na may dumaan dito, nakita namin may takip, inabangan doon sa kabilang kanto, at nahuli siya ng enforcer in flagrante, no, caught in the act na may takip ito, hindi lang dapat, 'di ba, ticket 'yan kasi kung gusto mo maging example, no? Oo. 'Di ba ang dapat criminal offense 'yan eh. So 'di ba dapat diyan hindi lang ticket, on the spot dadalhin mo 'yan sa presinto sa pulis ng ganon yung pulis Oo. magsampa sa kanya Naku po. ng demanda at maari nga dalhin ka agad dito sa fiscal kasi caught in the act ito, criminal offense ito. Tumawag kayo ng media, i-broadcast natin to, tago lang yung mga pangalan siguro o mukha ng offender dito para magbigay ng babala. So ito, kakasuhan ito kung sakasakalit may kulong ito. Di ho ba ganun dapat ang proseso niyan? Hindi yung caught in the act mo na, magso-show cause order ka pa, criminal offense ito eh. Tama po, Manong Ted. Napakaganda po nung inyong observation at suggestion. We will coordinate po ibababa po natin yan sa ating pang mga law enforcers, and we will coordinate also with PNP and MMDA po. Ganyan din po kasi ang ating pong mga ginawa naman sa mga colorum naman po. Marami po tayong mga nakot in the act at diretso po ang sa presinto at kinasuhan. So we will do this po dito po sa pagtatakip. Ito mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo ha kasi napaka-importante. Ayan po. Difference between criminal case and civil case. So, a case filed by the state, ibig sabihin yun yung sa criminal. Ibig sabihin, yung mismong gobyerno ang magkakaso sa'yo. Kasi nga, batas po ng gobyerno yan. Sa civil case, yung pag-aawayan nyo ng dalawang tao, private. Okay? So, ang purpose ay to punish the offender, yung sa criminal case. Ang purpose sa civil case is to compensate the wrong party. Sabihin, compensate mo yung nagawa mong mali sa isang private citizen. At file nito, government ang mag-file sa naman po sa civil case ay ang private. So sa madaling salita po mga kababayan, matindi po itong pagtatanggal o pagtatakip ng plaka. Ito'y criminal case. May kasama pong kulong yan. Ang problema ko lang dito, mga kababayan, itong mga MMDA, parang kasi nung tinatanong siya dito, ano na ba proseso, parang kasi sinasabi nila nag-uusap pa. Parang magpapasya ka ng batas na nag-uusap pa, hindi pa pala ayos, ina-announce nyo na, lalong gumugulo ngayon eh. 'Di ba? Yun ang sa akin. I mean, kung talagang meron na kasing existing na batas na ganyan eh. So, kung yan ipatutupad nyo na, sana ayusin nyo kasi ako against po ako dyan. Siyempre, totally against ako dun sa mga nagtatakip ng plaka. Hindi naman tama din yun, di ba? Kailangan talagang managot sila. Pero linawan nyo, baka mamaya yung mismong enforcer, hindi niya alam ang gagawin niya. Pag nahuli niya. Kasi a criminal act, pag nahuli mo on the spot, ibig sabihin nun, pwede mo siyang dakpin, ikulong. Tapos, pagdating doon, yung prosecutor, yung dadalhin sa piskal, tapos, pwede kang mag-bail doon. Pero, dinampot mo na yung tao kasi nga, it's a criminal act. Alam ba yan ng mga pulis? Na yung pagtatakip ng plaka ay isang criminal act? Alam ba yan ng mga enforcer? Alam ba yan ng mga motorista? Kaya nga MMDA or LTO, particular pala dito LTO, sorry, not MMDA. LTO, ayusin nyo naman yung mga ganyan ninyong batas. Kasi, alam nyo ho ba, nasa motor lang ito. Sa kotse, iba. Kasi nga may batas tungkol dyan sa riding in tandem eh. Hindi mo nakasulat doon yung kotse, yung four wheels. So, dehado na naman ang motor dito. Sabi na nga ni MMDA, bawal dumaan sa underpass at saka sa overpass. Lilipad na lang sila.
Natawa ko dun sa sinabi ni ano na yun, yung MMDA chairman. Ang mga motor bawal dumaan sa overpass. Pagkatapos, bawal din silang dumaan sa underpass. Saan sila dadaan? Ewan ko. Anyway, sana lang mga kababayan, kayong LTO, bago nyo ipatupad totally ito, magkaroon kayo ng talagang big announcement, maybe press con, kasama ang kapulisan. Hindi. Anyway, bida-bida naman si Torre. Isama nyo na. Baka mamaya damputin bigla. Hindi alam ang gagawin. Hindi ba ho, napaka-importanting maunawaan ng mga Pilipino ito. Kawawa na naman dito mga rider. Hindi sabi ko nga ho sa inyo ano ba? Paano yung mga wala pang plaka? Ang dami pa ho niyan. Paano yung mga kasama po ba yan dyan? Hindi, alam mo yan, linawin lang. Hindi naman tayo tutol sa batas. Linawin lamang po natin. Hindi yung bigla-biglaan na lang kayo na naman nag-a-announce ng... Ang hilig nyo mag-announce ng bigla-biglaan Ewan ko ba sa inyo? Parang gusto nyo talagang... ladies and gentlemen, the government is there to make our life comfortable. Para maging komportable ang buhay natin, kailangan natin ng mga batas para sumunod ang tao. Tama ho yun. Pero, ipaliwanag ho natin kung ano yung proseso nun. Para at least, kahit ipatupad natin, walang confusion. Halimbawa, bawal pumatay. Alam naman ng tao na yan. Naipaliwanag siguro na yan. Alam ng tao. So talaga yung tao, hindi ko papatay. Makukulong ako pag pumatay ako. Pero dito kasi, parang, may krimen pala to. Krimen pala ito magtakip ng Although again, against po ako sa mga nagtatakip. Meron pa nga akong video dyan kinuhanan ko, nagtakip Pero, linawin lamang po natin. Para naman yung mga kababayan natin hindi naku-confuse. 'Di ba? Para hindi mga kababayan natin sumunod. Sa tingin ko kasi kung malinaw, alam ang adhikain yan, alam ang purpose niyan, alam lahat yan, susunod ang tao Kung malinaw na ipapaliwanag. Anyway, ang dami ng mga bayaran na mga vlogger diyan Bakit di nyo yan ipa-discuss kaysa sa tirahin kaming mga Duterte supporter? Na maya't-maya kami ang topic. Di ba nagbabayad naman? Hindi tong LTO nagbabayad Nagbabayad naman ng gobyerno I mean, yan yung dapat pinagkakaabalahan ni Yusik Claire Yan dapat ang pinagkakaabalahan niya, yung paano maihahatid ang mga programa na malinaw. Yun dapat Yusik Claire, binibigyan na kita ng advice, unsolicited advice. Tawagin mo LTO dyan, magpaliwanag. Ibig sabihin, eto, explain nyo. Di ba? Anyway, marami namang media dyan na at least i-cover ng maayos. Para maintindihan ng mga kababayan natin. Hindi yung gayang-gaya na naman tayo. Gulo-gulo nyo.